Sa gitna ng luntiang lupain ng Cananga Leyte, isang kwento ng determinasyon ang nakaukit sa bawat dakot ng lupa. Ang dating tiwangwang, masukal at maputik na latian na dati itinuturing na walang silbi ay binago ng kamay ng isang bisyonaryong magsasaka. Mula sa tubig at putik, sumibol ang isang makabagong pangarap. Isang masiglang sakahan kung saan ang organikong ube ang nagsisilbing hiyas ng tagumpay. Ako po si Oligario Paredes Jr., kilalang June dito sa farm namin sa Barangay Montebello, Cananga Leyte. Ako po ay nakatira sa Ormoc City at doon po kami pinanganak ng mga magulang namin. Nagsimula ako dito sa farm nung isama ako ng grandparents ko, ng Lolo Juanito. Sa taon po na 13 years old, siya po yung parang nag-guide at nagtuturo sa akin magiging farmer. Nung nasama ako ng lolo ko dito sa farm, nakita ko dito, itong lugar na ito is dati itong unproductive land, yung marshland, no, na talagang walang gamit. Yung nandito makikita mo mga weeds lang, yung mga hayop, maraming ahas, maraming mga di karaniwang mga hayop, no. Mahilig kasi ako sa alaga ng isda. So nagawa ako ng kunting fish pond, yung koi at saka goldfish. Hanggang lumaki yung fish pond, no, nagkaroon na din ako ng mga tilapia. Kung saan ang iba ay nakakita ng sukal, ang nakita ni June ay oportunidad. Ang simpleng hilig sa pag-aalaga ng isda ay naging mitsa ng isang mas malaking layunin. At nang matapos niya ang kanyang pag-aaral sa agrikultura, ang kanyang hilig ay nag-alab at naging isang profesional na misyon, ang gawing produktibo ang bawat sulok ng kanyang lupain. Nag-graduate ako sa BSU as agriculture graduate. Nadagdagan yung kaisipan ko at lalong nag-proceed ako na magkaroon ng sariling farm. So, sa tulong po ng mga grandparents ko, binigyan ako nila ng suporta at ng parents ko, dinahandahan ko itong ginawa ng pamaraan na magiging productive siya. Noong 2013, bago ako napunta sa ETI, meron akong isang technology na ginawa, yung Ridoco rice duck kohol, na ginamit ko dito sa farm kasi nakita ko yung problema ng kohol at meron din akong alagang itik. Tapos kung tapos na yung taniman, nagiging problema yung feeds ng ducks. At yun yung tinitingnan ko na magandang possibility kasi marami yung kohol. Bumili ako ng mga kohol sa iba-ibang kapitbahay namin, yung mga bata, inutusan ko, binili ko yung kohol at yun yung pinakain ko ng mga ducks. In-invite ako ng Department of Agriculture to present Ridoco sa Regional Organic Congress. May nakakita sa akin na ETI, nakarinig yung pinipresent ko at inibintahan ako. Doon nagsimula yung idea ko na dumami dahil po sa ETI at nagkaroon yung farm natin na iba-ibang mga sektor ng agrikultura. Meron na kaming rice, na integrate siya ng rice duck. Then pumasok na din yung organic fertilizer. Meron na kaming organic fertilizer. Meron tayong babuyan, manukan, bibihan. Tapos yung rice natin, nakapokus na kami sa colored rice, yung black rice, brown rice, saka red rice. Pinalawak namin yung fish pond. Meron kaming mga kois, red tilapia at mga iba-ibang mga native species ng isda. So, sa ngayon, dahil nung pagbaba ng presyo ng palay, meron na kami pong mga high-value crops. Pumasok kami sa high-value crops kasi nga bilang farmer entrepreneur, kailangan natin maghanap ng paraan na hindi malulugi yung oras natin, yung pera natin. Ngunit sa dami ng kanyang mga pananim, may isang hiyas na tunay na nagpabago sa takbo ng Jeffspa. Isang pananim na hindi lamang nagbibigay ng kulay sa bukid, kundi nagdadala rin ng pag-asa sa mga lokal na magsasaka. Ang ube.
taong 2024, lumapit sa amin yung Fatima, yung operation manager nila si Marlon. Nagtatanong sila kung meron ba kaming mga farmers na nag-grow ng ubi. At sabi niya, malaking potential ang ubi, malaki yung kinikita at very natural siya dito sa Region 8 po ang ubi. So ngayon, yung Fatima kasi, yung isang multipurpose cooperative na nandito sa Tunga, nagbalak silang tumayo at gumawa ng processing center ng ubi. So sabi niya, wala pong problema sa buying, bibilihin nila lahat kahit ilan yung napoproduce. So yung nagpausapan namin, sinabi ko meron kaming grupo, yung UMRO, na nakapokus po sa organic pero hindi sa ubi. Nung makipag-usap kami sa mga board at ino-open namin, nagsang-ayon naman yung grupo at nagkaisa kaming i-promote yung ubi dahil nga malaki yung value niya, malaki yung potential niya at meron talagang magandang buyer. So inikot namin different municipalities at nakita namin ang daming gustong magtanim. So pumunta kami sa Philippine Root Crop, nagtanong kami sa technical aspect at sabi na ng Philippine Root Crop na maganda yung ubi dito sa Region 8. Alam nila na may malaking potential yung ubi dito sa Region 8. So, nang tinanong namin na pwede silang magbibigay ng training para sa mga ubi farmers, willing naman sila. So, nakapagsundo kami sa kanila at magkaroon po ng TOT, yung Training of Trainers for ubi Production. At ang nagsuporta doon yung Fatima MPC. Sila yung gumastos, yung mga skills, yung mga expert po natin ay galing po sa Philippine Root Crops. Pinangunahan ni Director Marlon Tambis. Siya yung nagbigay ng mga technical expert. So doon nagsimula na lumaganap yung ubi. Ngayon, kami dito sa JEPSPA, yung 1 hektarya kong rice, kinonvert ko talaga sa ubi dahil nga sa malaking potential at malaki yung maitutulong sa pag-unlad po ng mga farmers natin dahil may buyer at malaki yung kikitain niya. So yung JEPS pa ngayon, dahil naman learning site tayo, gumawa kami ng maraming research dito ng ubi. So meron kaming nasa container, meron kaming ubi na under po sa kakahuyan, meron kaming ubi po na direct po sa sunlight, yung open field, para din makita yung potential ng ating ibang farmers na pwede yung ubi sa iba-ibang uri o iba-ibang klase ng lupa. So sa ngayon po, nasa 3,000 hills na po kami yung ubi at expanding pa po yung pagpo-produce namin ng ubi. So nung mag-start ako dati ng only rice, talagang hindi kami nakalabas ng utang. Yung buyer po ng rice, sila yung nagpipinan sa amin para magtanim ng rice. Pero ilang taon po kaming nagsasakripisyo at hindi talaga kami nakapagkita ng mabuti. Nung nag-ship ako sa black rice, colored rice, dahil din sa ETI, yung tinuturo nila sa amin na paano magiging improve yung farming income, tumaas yung kita at nung mag-integrate kami ng iba-ibang klaseng technology at production, gumaganda yung kita. Sa taon ngayon, meron na kaming fixed asset na more than 10M, kasali na yung mga tractors na nabili namin, yung mga equipment, yung building, yung mga dorms, no? Pati din nagkaroon na ng swimming pool kasi papunta kami sa tourism. Based on sa report namin sa BIR, yung sa FS, yung sa financial statement namin for 3 consecutive years, average na po yung kita namin above million po. Ang daming challenges sa farming. Pinakaunang problema bilang isang farmer is yung financial. No, kung wala ka talagang pera, lalo na kung wala kang passion, mahirapan kang mag-develop ng ano-ano or magtatanim ng ano-ano kung wala kang pera. Second po, yung challenges na pinakamahirap yung climate change natin ngayon. Yung hindi mo na maintindihan yung takbo ng klima. Yung summer nagiging maulan, yung maulan nagiging summer. So malaking challenge ito lalo na sa crops natin na
kailangan natin unawain kung anong klaseng klima yung kailangan nila. Pangatlo po yung marketing. Kung hindi ka pa kilala at hindi mo pa na-introduce or nakapagpatulong ng mga ibang grupo, mahirapan kang mag-market ng product mo. Sa kabila ng mga bagyo at hamon, hindi na natiling mag-isa si June. Sa tulong ng mga gabay na kamay at mga institusyong naniwala sa kanyang kakayahan, ang mga balakid ay naging mga hakbang patungo sa mas matatag na bukas. Mabuti sa isang farmer na magkaroon ka ng malawakan o mabilis na pag-uunlad is paghanap ng mga kasama or partners mo sa pagpa-farm ay yung nagtuturo mo. Unang-una, pasalamat na din ako sa lolo ko, sa parents ko. Sila yung pinakaunang nagturo at nagdala sa akin dito sa farm na magga-guide kung ano yung dapat gawin at ano yung kailangan para magiging successful yung farm. Pangalawa po yung government agency, lalo na sa ETI, na sila yung nagbibigay ng maraming technology at guidance paano i-develop at pagiging entrepreneur yung farm mo. Yung mga programa din ng government, yung DA, isang malaking tulong din yon dahil nagpo-provide sila maliban sa technology, sa technical assistance, pati din yon sa mga inputs, mga equipment, katulad na lang din ng DSWM, nagbibigay sila ng mga rotary composters. Yung DA, nagbibigay po ng mga inputs po na makatutulong po sa pag-unlad at pag-increase po ng production natin. Pumasok din yung TESDA bilang farm school, malaking tulong na naiangat ng mabilis yung farm dahil po sa TESDA. Nagkaroon kami ng mga scholars na mga farmers na nagtatrabaho, nag-aaral dito. At the same time, na-improve yung production namin, lumiit yung cost ng labor at nababayaran pa kami ng TESDA bilang mga trainers. Sa BISU, meron kaming Memorandum of Agreement between Philippine Root Crops, Biodiversity, at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Nagiging root crops nursery certified na po yung farm through the Philippine Root Crops at nagiging rainforestation learning site certified din ang farm na ito sa BISU. Kaya ang laki-laki na nabago ng buhay ko nang pumasok yung mga iba-ibang ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na sa ETI, TESDA at DA, din sa school ko, sa BISU. Binago nila lahat at nagiging produktibo, nagiging maganda yung buhay natin kasi marami na tayong kaibigan, marami na tayong mga partners at madadami na din yung natutulungan natin. Ngayon, ang tagumpay ni June ay hindi na lamang para sa kanyang sarili. Ang bawat aral na kanyang natutunan at bawat teknolohiyang kanyang nadiskubre ay handa niyang ipunla sa isipan ng susunod na henerasyon upang ang sining ng pagsasaka ay patuloy na mamulaklak sa buong bansa. Una-una po sa mga gustong magpasok ng farming, dapat kailangan mahal mo yung pagpa-farm. At hindi ka natatakot humawak ng lupa, ng mga hayop, ng mga halaman. Dapat unahin mo yung sarili mo na gusto mo yung pagpa-farm. Kasi pag passion mo yung pagpa-farm, hindi mo tinitingnan yung mga challenges, yung mga trials na dinadaanan mo. Part lang yung challenges at trials sa magiging matatag mo kung nalampasan mo lahat na yan. So, sa mga nag-a-attempt at sa nasa itaas na po, sana magtulungan tayo at yung iba na merong mga technology na maganda isi-share nila sa isa't isa, lalo na sa mga kabataan. Kasi tayo naman yun yung napakikinabangan, ang country natin yung matutulungan natin. Kami po yung JEPSPA ay willing tumutulong. Punta lang kayo, sumulat lang kayo, ano yung mga pwede naming ma-share at maitulong para
mabawasan or hindi kayo mapupunta sa mga maling technology or yung mga technology na hindi karapat-dapat dito sa atin. Bilang po tinulungan kami ng gobyerno, ng ETI, ng TESDA, ng iba-ibang ahensya sa gobyerno, yung school namin, ay hangad po din namin maitutulong yung yung natanggap namin na tulong sa iba-iba pong mga sektor ng kabataan at ng mga magsasaka at mangingisda.